Isa na namang pag-atake ang yumanig sa Persian Gulf noong madaling araw ng June 3, 2026 nang tamaan ng Kuwait International Airport ng 17 drone at 13 ballistic missile na pinakawalan ng Iran. Dahil sa sorpresang pag-atake, may isang nasawi at mahigit 6 na po ang nasugatan at malaki ang pinsalang na idulot sa Terminal 1 ng paliparan. Dahil dito agad na isinara ang airspace at nagdulot ito ng matinding pangamba sa mahigit 240,000 OFW na nasa rehiyon. Bumagsak ang mga bomba sa bubong at salaming bahagi ng Terminal 1 na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at makapal na usok sa loob ng paliparan. Ayon sa militar ng Kuwait, gumana naman ang kanilang mga air defense system pero sobrang dami ng sabay-sabay na missile kaya hindi nila ito napigilan lahat. Dahil sa lakas ng pag-atake, tumigil ang operasyon ng buong airport, sinuspindi ang lahat ng flight at nagkaroon ng high alert sa buong bansa. Kinumpirma ng Ministry of Health ng Kuwait na isang Indian national ang agad na nasawi dahil sa tumilapon ng mga debris habang 63 naman ang nasugatan. Agad na rumisponde ang mga ambulansya at fire department para apulahin ang apoy at iligtas ang mga pasaherong natrap sa loob ng umuusok na gusali. Dinala ang mga biktima sa mga kalapit na ospital habang ang iba pang sibilyan ay mabilis na inilikas sa mas ligtas na bahagi ng paliparan. Inako ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pag-atake pero itinanggi nila na sinadya nilang tamaan ang sibilyang terminal. Ayon sa Iran, ang operasyon ay isang ganting pagsalakay sa naunang pag-atake ng Estados Unidos. Sinabi rin nila na maaring ang pinsala sa Terminal 1 ay dahil sa pumalyang Patriot Missile Defense System ng Kuwait na sumabog sa ere at bumagsak habang sinusubukang pigilan ang mga missile. Agad namang binaliktad at pinabulaanan ng Kuwaiti Ministry of Defense ang pahayag ng Iran at tinawag pa nga ang pag-atake bilang tahasang aggression sa kanilang teritoryo. Bilang tugon sa mga pahayag ng Iran, naglabas ang Kuwait ng CCTV footage na nagpapakita ng aktwal na pagbangga ng isang Iranian drone sa paliparan. Ginamit nila ang ebidensyang ito para humingi sa United Nations Security Council ng agarang aksyon at parusa laban sa Iran. Ayon sa mga eksperto sa militar, sinadya ng Iran na pagsabayin ang mga pag-atake gamit ang mga drone at ballistic missile para mahirapan ang depensa ng kalaban na pigilan ang lahat ng paparating na banta. Ang mga drone ay ginagamit upang ilihis ang atensyon at maubos ang mga pananggang missile habang ang mas mabilis na ballistic missiles ang siyang tumatama sa mahahalagang target. Ipinapakita ng taktikang ito na may kakayahan ng Iran na magsagawa ng mas komplikado at mas organisadong pag-atake laban sa mga kalaban nito sa rehiyon. Kasabay ng pag-atake sa Kuwait, may mga ulat din ng posibleng banta sa kalapit na bansang Bahrain kung saan nakahimpil ang US Navy Fifth Fleet. Dahil dito, agad na nag-alarma ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council at nagsagawa ng emergency meeting para pag-usapan ang seguridad ng rehiyon. Ipinapakita ng pag-atake sa mga airport at iba pang infrastruktura na hindi lamang mga base militar ang nais tamaan ng Iran, kundi pati ang ekonomiya at mahahalagang koneksyon ng mga bansang kaalyado ng kanluran. Kahit malaki ang pinsalang natamo ng paliparan, bahagyang naibalik ang operasyon ng mga flight noong June 4 sa Terminal 4 at Terminal 5. Ginawa ito upang matulungan ang libu-libong pasaherong naipit at hindi makabiyahe dahil sa pagkasira ng pangunahing terminal. Ngunit sa kabila ng muling pagbubukas, mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng airport. Nakaalerto ang mga sundalo at mga sasakyang militar habang patuloy na binabantayan ng mga radar ang himpapawid laban sa posibleng panibagong pag-atake. Mariing kinundina ng US Department of State ang insidente at muling tiniyak ang kanilang matibay na suporta sa seguridad ng Kuwait at iba pang kaalyado sa Gulf. Nagpadala rin ang Pentagon ng dagdag na barkong pandigma at fighter jet sa rehiyon bilang babala at pampigil sa posibleng karagdagang agresyon ng Iran. Dahil dito, mas lumala ang pangamba ng mga diplomat na ang isang maliit na pagkakamali ay maaring humantong sa malawakang digmaan na sangkot ang maraming bansa. Sa kabilang banda, agad na naapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa balita at biglang tumaas ang presyo ng krudo sa buong mundo. Nangyari ito dahil sa pangamba sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga barkong nagdadala ng langis mula sa gitnang silangan papunta sa Asya at Europa. Kapag nagkaroon ng problema sa seguridad sa rutang ito, maaari itong magdulot ng lalo pang pagtaas ng presyo ng bilihin at pagkasira ng supply chain sa maraming bansa na umaasa sa langis. Naglabas ng magkahiwalay na pahayag ang United Nations at European Union na nananawagan sa magkabilang panig na maghinay-hinay at iwasan ang mga hakbang na magpapalala pa ng sitwasyon. Ayon sa UN Secretary General, ang pag-atake sa mga sibilyang paliparan ay isang malubhang paglabag sa internasyonal na batas at hindi maaring gawing katwiran ang paghihiganti. Pero sa kabila nito, nananatiling matigas ang posisyon ng Iran na hindi sila uurong hanggat hindi umaalis ang mga puwersang Amerikano sa kanilang mga border. Habang umiigting ang kaguluhan, labis namang nababahala at natakot ang mahigit 240,000 OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor sa Kuwait.
Ayon sa Department of Migrant Workers, marami sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa paliparan bilang ground staff at service crew ang pansamantalang hindi makapagtrabaho dahil sa pagkasira ng Terminal 1. Kasalukuyang inaalam pa ng embahada kung may Pilipinong nasaktan habang patuloy ang paalala na manatili sa mga ligtas na lugar. Mula sa Maynila, agad na nagsagawa ng mataas na antas ng emergency meeting ang Department of Foreign Affairs at OWA para paghandaan ang posibleng paglikas o pag-uwi ng mga OFW. Nagbukas din ang Migrant Workers Office sa Kuwait ng 24/7 hotline para sagutin ang mga tawag ng mga OFW at ng kanilang pamilya sa Pilipinas na nag-aalala. Kahit sinabi ng Kuwait na kontrolado pa rin nila ang seguridad sa mga residential area, handa pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na magpatupad ng sapilitang evacuation kung lalala pang sitwasyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang paglilinis at inspeksyon sa loob ng Terminal 1 upang suriin kung matibay pa ang natitirang bahagi nito at kung maaari pa ba itong ayusin o kailangan ng baguhin. Ang mga nakuhang labi ng mga drone at missile ay sinusuri ng mga eksperto mula sa Kuwait at Estados Unidos para malaman kung anong klase ang mga ito at saan nagmula. Ang resulta ng investigasyon ay gagamitin bilang ebidensya sa posibleng legal na kaso ng Kuwait sa pandaigdigang korte. Sa kabuuan, ang pag-atake sa Kuwait International Airport ay isang mabigat na paalala na walang sinuman ang ganap na ligtas kapag nagkakasalubong ang interes ng mga makapangyarihang bansa sa mundo. Habang binabantayan ng buong mundo ang posibleng tugon ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa rehiyon, nakatutok ang atensyon sa kung paano mababawasan o huhupa ang tensyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?